Yo! Hi mga katoto, alright! Hi guys, how are you? Kamusta po? Kamusta mga katoto? Okay ba kayo dyan? Are you all good? Good evening everyone, how are you? Live tayo ulit. Hi sa mga katotong nanonood, hello sa TikTok, hello sa Facebook. Live tayo sa dalawang platform, so hello po. I hope you're all doing good. Kamusta, Jansen? First, hello, thank you for dropping by. Pakishare naman yung live guys sa mga nasa Facebook, pakishare. Good evening katoto, sabi ni Links sa TikTok. Hello, good evening. How are you? Wait lang ha, share muna tayo bago tayo magpatuloy para makita ng mga katoto na naka-live tayo. Ayos ba yun? Ayos ba yun guys? Ayos. Marvel. Good evening katoto. Shoutout sa inyo. Good evening Lee Daniel. Kamusta na? Okay naman guys, salamat sa pagtatanong. Magandang gabi katoto, sabi ni Dwazer sa TikTok. Hello. Guys, pa-share ng live sa Facebook. Sa mga nanonood sa Facebook, paki-share para lumabas kayo sa alert box. Katulad ni John Lawrence, no? Salamat sa pag-share ng live tol. Aight. Shoutout ka Toto, ang hirap basahin ng pangalan mo paano ko siya shoutout? Again, good evening, salamat sa mga nandito sa live. I hope napanood nyo na yung mga latest nating video. Kung hindi pa, ano pang inaantay nyo? Panoorin nyo na pare. Baka na-miss out nyo yung latest nating mga videos. Okay, antay lang tayo ng mga katoto natin, mga ilang minuto. Pakishare mo na yung live guys para makita nilang nagla-live tayo. Kasi hindi talaga siya nagno-notify sa lahat ng followers ko Sa TikTok naman, baka pwede nyo pong i-like yung live na to by double tapping your screen. Double tap nyo lang, malalike yan automatic. Sa Facebook naman, sana ma-share na mga katoto natin. Malaking bagay na yung share. Cedric, salamat sa pag-share. Si Goldemier, si RJ, si Darcy, Kelvin, si Drodge, thank you for sharing our live sa Facebook. Magandang gabi ho. So commercial lang bago magpatuloy sa mga sagutan portion. Sa mga nasa TikTok, pwede kayo mag-follow sa Facebook page, baka naman. Road to 200k followers na tayo. Sa mga nasa Facebook naman, baka pwede nyo pong i-follow yung ating TikTok account. Road to 600k naman tayo sa TikTok. At kung may YouTube kayo, subscribe na rin kayo sa YouTube natin. Road to 20k pa lang tayo doon. Actually 10k pa lang. Okay. Simulan na ba tayo? Simulan na tayo. Pwede kayo mag-drop ng mga MCU questions. Kung kaya ko sagutin, sasagutin natin. And sa mga nasa Facebook, pwede kayo mag-send ng Facebook stars if you want to support our page. If you want to support our podcast. Okay? Pero kung ayaw nyo mag-send ng stars, yung share nyo, malaking bagay na yun. Okay. Basa tayo, basa. Basa tayo ng mga questions nila kung meron. Okay, moving on. Katoto, nasan kaya ang Eternals at si Shang-Chi? Eternals, yung ilan sa kanila kinuha ni Arishem. Hindi natin alam kung saan dinala ni Arishem yung iba. Pero again, magkakaroon naman ng Eternals 2, so kailangan natin siya antayin. Kung ano man yung mangyayari doon, only time will tell. Si Shang-Chi naman, kung ano yung nangyari sa kanya sa huli ng movie, yun, pretty much the same way pa rin. Malamang nandun pa rin siya kung saan siya nakatira. Pero again, wala pa talaga siyang direktang wala pang direktang
ambag si Shang-Chi sa Avengers mismo, bukod dun sa Ten Rings. Yung Shang-Chi 2, sa pagkakaalam ko, magiging kasabayan yata ng Avengers Kang Dynasty. So sobrang tagal pa nun, if ever. Hindi ba tayo sure? Ano po ba talaga yung powers ni Gaia? Yung original niyang powers, syempre, nagsi-shape-shift kasi Skrull siya eh. Pero dahil sa Secret Invasion series, nagkaroon siya ng maraming powers kasi yung DNA nung ilang characters na nakita natin sa Infinity War at Endgame, tsaka sa mga past Marvel project, nakuha nila dahil dun sa project na The Harvest. So dahil doon nagkaroon ng iba't ibang powers si Gaia kasi nakuha nila yung DNA ng ilang characters. Tapos nilagay nila yung powers na yon, nilagay nila yung DNA sa kanila mismo sa finale ng Secret Invasion. Pero ang original powers ni Gaia, syempre, normal lang na Skrull, nakakapag shape-shift siya. Pero dahil nga doon sa nangyari sa finale, mukhang OP ngayon si Gaia. Kaya sana mabalance ng MCU yan kasi hindi ko trip yung nangyari sa kanya sa finale. Hindi ko trip na ganun kalakas yung karakter, masyadong madaya. 'Di ba? Moving on. Kamusta naman sa Facebook? Katoto. Para sa'yo, okay lang ba yung bagong movie ni Tom Holland? Yung pagiging gay niya doon. Ito actually, napag-usapan namin ng mga kaibigan ko to. Wala lang, para sa akin may iwasan sana niyang gawin yon. Pero again, sabi niya, nag-eksperimento siya kaya niya nagawa yung ganong klaseng movie Nag-experiment si Tom Holland Pero para sa akin, to be honest, di ko masyado natripan. Pero again, decision niya naman yun Wala tayong magagawa. Para sa akin, medyo nabawasan yung yung pagiging maangas as Spidey. Dahil lang doon. Pero again, para sa akin lang naman. I'm not against anything, pero yun lang yung naisip ko doon. Yun lang din yung na-feel ko. Anong thoughts mo sa Loki Season 2, Katoto? Thoughts sa Loki Season 2? Una sa lahat, excited ako doon kasi merong chance na makita natin yung origin ng TVA. Kung paano nagsimula, sino ba talagang may pakana, 'di ba? So excited ako. Sa October 6 ang Loki Season 2 para sa mga hindi nakakaalam. Okay? Moving on, Katoto, may chance bang makapasok din sa MCU si Ghost Rider? Meron. Ang tanging tanong ay kailan at saan. Pero yung chance, meron talaga yun. Syempre naman, napakalaking karakter ni Ghost Rider sa Marvel Comics So I'm assuming ganun din mangyayari sa MCU, pero kailangan natin mag-antay. Salamat sa mga nang-share, si Roel, tsaka si Ed Alan. Thank you for sharing our live. Again salamat sa mga nandito sa Facebook at TikTok. Sana okay kayo ngayong gabi. And welcome sa live. Kakagising ko lang kasi kaya rekta live na ako. Nag-upload pala ako ng mga video ng mga nakaraang araw. Sunod-sunod na upload natin So sana napanood nyo na. Kung hindi nyo pa napapanood, baka naman panoorin nyo na. Nandyan lang naman sa babae. Walang kahirap-hirap. Tapos mag-iwan na rin kayo ng comments, mag-react kayo. And syempre, pakishare na din after nyo manood. Okay? Okay, moving on. Let's just respect Tom's decision. Yun nga, yun na lang din yung inisip ko. Syempre, decision ni Tom Holland na gawin yung role na yun, let's respect him. Pero kung ako tatanungin, personal opinion ko lang, 'di ba? Wala lang, syempre yung ibang makakita nun na kabataan na idol siya as Spider-Man, medyo magkakaroon ng question. Pero again, I'm not against anything. Okay, may chance kaya ipalabas sa MCU si Superior Spider-Man? Only time will tell, pero I think so. Why not? Why not, di ba? Katoto, tingin mo, may maiaambag pa ba may maiaambag ba si Sprite sa kwento ng Eternals? Meron, kasi si Sprite sa Eternals,
malakas din yung powers niya na parang nagko-clone siya. Malaking ambag din yun, pare. Para siyang nagkakagibunshin technique eh. So para sa akin, yes. Malaki pa rin may aambag nun. Grabe yung comment section sa TikTok ko, napakabilis. Oy, sa mga nasa TikTok ha, baka naman pwede kayong baka po pwede kayong mag-follow sa ating Facebook account. Kung di kayo aware, naka-live din ako sa Facebook ngayon. So baka naman, road to 200k tayo sa TikTok, ay sa Facebook. Sa TikTok naman, road to 600k. Kaya sa mga nasa Facebook ngayong gabi, baka may TikTok kayo, follow nyo naman yon, pare. Follow nyo naman si The Obey Show sa TikTok. Shoutout kay Jay, tsaka kay MMA sa pagbigay ng gift sa TikTok. Salamat sa Rose at sa Weights. Alright. Sa Facebook ha, pwede mag-send ng Facebook stars if you want to support. Baka naman. Moving on. Katoto, wala akong Disney Plus. Saan pwedeng manood? Nako, wala akong ibang i-recommend sa'yo tol kundi mag-subscribe ka sa Disney Plus. Ngayon, kung wala kang Disney Plus, mag-subscribe ka. Yun ang only way para makanood ka ng legal sa MCU. Pero again, hindi ako magpapaka-hipokrito dito. Alam ko may mga sites na pwedeng panooran. Pero hindi ko kayo ito-tolerate manood doon. Okay? Hindi na ako magbibigay ng any website kung illegal siya. Bahala na kayo kung yun yung gusto nyo. Pero again, kung gusto nyo makasunod sa MCU, sa iba pang Disney franchise na movies, mag-subscribe kayo sa Disney Plus. Sulit na sulit naman yun eh. Bakit ayaw nyo sulit na sulit yun? Legal pa. 'Di ba? Doon kayo manood. Ngayon, kung halimbawa naman na yung palabas pinapalabas pa sa sinihan ka manood. Okay? Huwag ka magtiyaga sa camrip, hindi mo deserve yan. Hindi natin deserve manood sa camrip, lalo na kung MCU. Kailangan dyan sinisine. Okay. Moving on, Katoto. Ano ba talaga ang MCU? 616 or 19999? Ito, matagal na rin natin na pag-usapan to way back pa eh. Sa MCU kasi ngayon, never naman na-confirmed kung ano talaga yan. Maraming instances na nagsasabing 616 yung MCU, pero feeling ko hindi talaga eh. Feeling ko Easter egg or reference lang yun sa comics. Kasi sa comics, ang main universe, 616. Ngayon, sa isang textbook na nilabas ng Marvel Studios dati, ang nakalagay na para kasing merong parang may mga term tapos nakalagay kung saan sila nag-exist. So parang may nakalagay doon na Iron Man Earth 19999. So parang sabi ng libro, yung movie na Iron Man nag-exist siya sa Earth 19999. So doon pa rin ako naniniwala sa libro kasi ewan ko. Si Kevin Feige din siya kasi nagsabi ng 1999 Sa kanya nang galing yun Tapos biglang i-retcon sa Multiverse of Madness na 616 na bigla. Pero again, ako naniniwala ako Earth 19999 pa rin ang MCU. Okay? Para sa akin lang. Kayo, bahala kayo. Meron kayong different point of view pagdating dyan. Oy, shoutout kay Joel Abelardo na nag-send ng 10 stars. Sabi niya, alright. Salamat sa 10 stars, Joel Abelardo. Una nating star sender. Thank you so much, bro. Moving on. Katoto, ano pong meaning ng credit scene sa last episode ng The Falcon and the Winter Soldier? Yung kay Sharon Carter. Okay, spoilers alert sa mga hindi pa nakakanood nun. Umalis muna kayo dito. Sa The Falcon and the Winter Soldier, sa pagkakaalala ko, yung post-credit scene na yon, may kausap si Sharon na hindi pa natin kilala. Pero I'm assuming na mukhang may balak na masama si Sharon Carter kasi yun nga, una sa lahat, siya na yung namumuno sa Madripoor as power broker. 'Di ba? Tapos, para siyang double agent ngayon kasi
pinatawad na siya ng government ulit dahil sa ginawa nila sa Civil War. So, ibig sabihin may access na rin siya ngayon sa US government. Tapos, at the same time, siya pa si power broker. So, feeling ko, ang pinapalabas ng post-credit scene, double agent na si Sharon ngayon. Pwede siyang maging mabait, pwedeng hindi, pero I'm assuming baka may villain motives na si Sharon. Only time will tell, pare, kung anong mangyayari sa character niya. Pero as of now, yun yung pagkakaintindi ko. Oy, Jasper, tsaka si Chuchia, salamat sa pag-share ng live. Mabuhay kayo. Moving on. Ano pa? Katoto, may nagli-leak ngayon na Thor movie, Battle of Gods. Hindi yan totoo, pare. Masyado kayo mabilis maniwala. So, hindi yan totoo. Fan-made lang po yung nakikita nyo. Wala pang official title ang Thor 5. Okay? Just to be clear lang, para alam nyo. Katoto, mariribot na ba talaga yung MCU? Panoorin mo yung latest upload ko para malaman natin. Katoto, bakit mariribot ang MCU? Gagaya pa sila sa DCU. Yun, panoorin mo yung latest upload ko. Tungkol dyan yun. Prediction mo sa Deadpool 3? Deadpool 3, excited ako makita si Logan, syempre Wolverine as Hugh Jackman as Wolverine, I mean. Nabaliktad ko pa. So, prediction, feeling ko magiging malaki talaga yung ambag ng TVA dyan sa palabas. Kasi may mga rumors ngayon na konektado ang TVA sa Deadpool 3. So, yun, isa ako sa naniniwala na meron silang connection dyan. And at the same time, maganda rin yung point na pwedeng sa Earth 838 nakaset yung movie. Pero again, only time will tell. Okay, Katoto, baka 2025 na i-release ang Deadpool 3? Hindi, wala namang announcement sa Marvel na madedelay. As of now, mag-i-stay pa rin yung Deadpool sa original, sa sa bagong date niya, which is next year yata yun, sa pagkakaalala ko. Pagdasal natin na wag ma-delay. As of now kasi ongoing pa rin yung strike sa ibang bansa. So in that case, hindi pa sila makapagpatuloy sa production. Pero I'm assuming and I'm hoping na hindi siya ma-delay. Diba? Moving on. Katoto, totoo po ba na wala nang season 2 yung WandaVision? Wala naman talaga eh. Sino ba nagsabing magkakaroon? Totoo, kasi wala namang announcement na magkakaroon ng season 2 yun. Yung WandaVision, para lang siyang one time, big time na storya para kay Wanda at kay Vision. Bukod doon, wala nang announcement na magkaka-season 2 siya. Oy, salamat kay Pelep Aquino. Maraming salamat sa 50 stars gift. Pelep Aquino, shoutout sa iyo. Ba't ganon? Wala kang message, Pelep. Sayang. Pag nag-send kayo ng stars, guys, maglagay kayo ng message para meron ako mababasa. Pero again, kung ayaw nyo, wala, sayang lang. Kasi nakikita ko na agad yan eh, kapag ganon eh. So, Pelep Aquino, salamat sa 50 stars. Ayun, how come no one tried to find Bruce after Age of Ultron? Sabi ni Pelep. Wala na ba naghanap kay Bruce after ng Age of Ultron? Feeling ko kasi nung hindi na nila ma-detect yung Quinjet, feeling ko nawala na sila ng pag-asa. Pero si Tony Stark, no? Kung isipin mo, magkakaroon siya ng idea paano niya ma-locate si Bruce eh. Pero baka busy si Tony. Feeling ko siya yung may pinaka mataas na chance na gumawa nun eh. Na makahanap ng way para mahanap si Bruce. Pero feeling ko may ibang priority si Tony Stark. O nga no, sa totoo lang pagkatapos ng Age of Ultron parang hinayaan na nila eh. Pero kasi kung ikaw din naman isipin mo nasa outer space na siya, lakas ng ulan. Naririnig niyo pa ba ako? Naririnig niyo pa ba ako, guys? Feedback nga kayo, medyo malakas yung ulan eh. So yun, sa tingin ko si Tony may pinakamataas na chance na humanap kay Bruce after ng Age of Ultron. Pero
Wala eh. Kailangan mangyari yun para ma-set up yung storya ng Thor Ragnarok. Gets? Ayun. Naintindihan nyo ba ako guys? Medyo malakas yung ulan eh. Mag-comment po kayo kung kung medyo hindi nyo ako marinig or what, para alam ko. Makakabalik ba si Iron Man sa MCU? Ilang beses ko na pong nasagot sa content. Hanapin nyo na lang. Katoto, since pandemic, pinapanood na kita, pa-shoutout naman. Sabi ni Pudge TV, shoutout sa'yo, salamat sa suporta. Boss, lahat ba ng nangyayari sa comics, mangyayari din sa live action? Hindi. Merong mga parts sa comics na kinukuhang inspirasyon sa live action, pero not the whole thing. Hindi lahat ng nasa comics nangyayari sa MCU. Kadalasan, iniiba ng Marvel Cinematic Universe yung approach nila. Okay? Oy, J. Ross PH, salamat sa Rose. Lakas ng ulan, pare. Naririnig naman, okay. Medyo malakas kasi dito yung boses ko. Ako mismo hindi ko marinig yung boses ko eh. Kaya hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Moving on. Hindi kaya makikita natin si Deadpool sa Loki Season 2? I don't think so. Pero what if, 'di ba, malay mo, biglaan post-credit scene ng Loki Season 2, si Deadpool pala. Anong say mo sa Secret Invasion, Katoto? Parang minadali. Parehas tayo nang naiisip. Kasi feeling ko, mas marami pa silang maganda magagawa dun sa storya, pero parang rushed siya. Katoto, pwede pa po bang bumalik si Thanos sa MCU? Pwede naman, kaso patay na siya. Different version ni Thanos, pwede. Katoto, kung magiging member ka ng Avengers, anong powers mo? Wala na ako matanong. Anong powers ko? Wala eh, wala akong maisip din eh. Pero gusto ko nakakalipad tsaka nakakapag-teleport. Tsaka mayaman, tulad ni Tony. Moving on. Wait lang ha, paulit-ulit kasi yung nababasa kong comment eh. Nasagot ko na yung iba eh. Ano pa kung hindi ko pa nasasagot? Katoto, katulad po ba ni Captain America si Red Guardian? May pagkakahalintulad pero not perfect as Steve Rogers yung pagkaka-transform ni Red Guardian. Kasi parang Russian na Captain America yun eh. So medyo same sila pero different. Same but different. Katoto, akala ko ba wala ng Thor 5 or iibahin ng direktor? Sino nagsabi sa'yo wala ng Thor 5? Kung sino man nagsabi sa'yo nun, pakita mo sa kanya yung nakita mo sa sa Thor Love and Thunder na nakalagay, Thor will return. Di ko alam kung saan nyo nabalita ang walang Thor 5. Magkakaroon talaga nun. Buhay pa si Thor eh. Oy, shoutout sa'yo, Japanese name or Korean name, di ko mabasa to. Salamat sa 10 stars. Payag ka, Katoto, powers mo kay Moon Knight, iba-iba din katauhan mo. To be honest, ang cool nga eh. Medyo cool yun para sa akin, pero meron talagang ganong sakit. Dissociative identity disorder ang tawag doon, DID. Payag ako. Pero nakakabalik din ako sa original kong pagkatao, dapat. Kung gano'n, oo. Pero kung hindi ako nakakabalik sa original kong pagkatao, kung kailan ko gusto, ayoko. Gusto ko nakakontrol ko lahat. Hindi ko mabati yung pangalan mo, pre. Hindi ko mabasa, pero salamat sa 10 stars gift. Okay. Moving on. Iron Man Trilogy o Captain America Trilogy? Uy, mahirap to kasi to be honest, favorite ko si Iron Man, pero yung Iron Man 3, hindi ko siya masyadong natripahan katulad nung first two. Yung kay Captain America naman, ang ganda ng syempre yung Civil War, syempre.
ibang level yung Civil War kasi parang Avengers movie na rin. Pero I have to go with Captain America's trilogy. Civil War ang naging advantage niya. Lakas ng ulan, guys. Naririnig nyo ba yung ulan? Naririnig nyo ba yung ulan? Medyo malakas, no? Oy, J. Ross PH, nabati na ba kita? Salamat sa Rose sa TikTok. Kailan balik ni Ultron Katoto? Hindi ko sure eh. Hindi kami nakapag-usap. Walang update about Ultron. Grabe yung ulan. Grabe. Katoto, same po ba ng Spider ang kumagat kay Toby at kay Andrew? Hindi, kasi magkaiba silang universe eh. So hindi. Wait lang ha. Katoto, akala ko si Jaden Smith gaganap na Miles Morales. Rumor lang yon tsaka theory. Wala pang nagko-confirm nun kahit sino from Marvel. Kaya hindi ko alam, ang bilis nyo kasi maniwala eh. Yun din nagiging problema ng marami sa atin. Ang bilis natin maniwala sa mga bali-balita. Kailangan nating i-confirm kung rumor lang ba yon o theory lang, 'di ba? Kaya dapat nakikinig kayo or nagbabasa kayo maigi para hindi kayo kagad naniniwala. Sa panahon ngayon, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyo. Katoto, maganda ba yung Across the Spider-Verse? Di ko pa napapanood. Well, para sa akin, oo. Pero ewan ko lang para sa'yo. Kasi minsan, may nagre-reklamo na sa akin. Sabi ko daw, maganda yung palabas. Tas nung pinanood niya, pangit pala, hindi niya gusto. Well, wala akong kasalanan doon kasi ako nagandahan ako eh. Ikaw, kung napangitan ka, sa'yo yun, problema mo yun. Diba? So para sa akin, Spider-Verse, Across the Spider-Verse, one of the best Spider-Man movie na napanood ko. Ang ganda. So panoorin mo para malaman mo kung maganda. Lakas ng ulan. Grabe. Katoto, nagalit ka din ba kay Star-Lord nung sinapak niya si Thanos habang kinukuha niya yung gauntlet? Hindi. Lalo na ako na hindi kasi ako hindi ako against tawag dito. Marami kasi nagalit kay Star-Lord. So ako, hindi ako sumabay sa agos. Inisip ko yung kapakanan nung tao, nung karakter. Bakit niya ba nagawa yun? Bakit ba ganun yung nangyari? Siyempre, ikaw ba naman mawalan ng minamahal sa buhay eh. Hindi mo masisisi si Star-Lord. So to be honest, hindi ako nagalit o nayamot sa karakter nung ginawa niya yon. Kasi again, siya rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng endgame. Pero di ba? Lagay mo rin kasi yung sapatos mo doon sa sitwasyon. Mali yung pagkakasabi ko. Ilagay natin minsan yung sarili natin sa sapatos ng taong yon, sa sitwasyon niya, kung bakit niya nagawa. Kailangan natin pag-isipan yon, hindi basta magagalit ka na lang ng walang critical thinking. Diba? Ganun lang. So again, hindi ako nagalit kay Star-Lord. Naintindihan ko ba't niya ginawa. Okay, moving on. Ang sabi sa TikTok, Katoto, babalik pa ba si Peter Quill sa Guardians of the Galaxy? Feeling ko hindi. May solo movie na siya or solo series na mangyayari. Grabe yung lakas ng ulan. Sinasabayan yung lakas ng boses ko. Sana naintindihan nyo pa rin ako guys, kahit medyo malakas yung ulan. Oy, Lay, salamat sa Rose. Si Sai, salamat sa TikTok gift. Lay, salamat sa New Universe.
Di ko alam kung ano yan, pero salamat sa gift sa TikTok. Katoto, nakakailang beses ka manood ng movie kapag may bagong Marvel? Sabi ni RD. Nakakailan? Siguro mga 3 to 4. 3 to 4 times kung inuulit yung bagong palabas. Halimbawa, may bagong release na Marvel movie. Ayun. 3 beses or 4 na beses ko siyang inuulit. Kasi ang nangyayari, syempre, na-invite ako sa premiere. So, ibig sabihin, libre yon. Yung pangalawa, kasama ko yung mga katoto manood. Sabay-sabay kami sa sinihan. Yung pangatlo naman, kadalasan ako lang mag-isa. Iniintindi ko ng maigi yung palabas. Tas minsan, umaapat ako kasi nagandaan ako sa movie. Gusto ko siyang ulit-ulitin. Kasi syempre, gumagawa ako ng content about MCU eh. So, kailangan ko siyang ulitin para kahit papano, kada ulit ko, meron akong bago natututunan. Pero yun, yung No Way Home, parang 5 beses ko yung inulit yun eh. Sa sinihan, 5 beses kong inulit. Para lang maramdaman ko ulit yung cheer ng mga tao paglabas nung 2 Spider-Man. Real talk yun. Yung Multiverse of Madness naman, ilang beses ko ba inulit yun? Parang 3 lang ata yun. Yung pinaka-latest natin, ano ba yung pinaka-latest? Quantumania ba yung pinakahuling palabas? Ay hindi, Volume 3 pala, Volume 3. Yung Volume 3, eto 2 beses ko lang palang napanood yung Volume 3. Hindi siya umabot ng 3. Kasi naintindihan ko na yung storya eh. Pero again, napakaraming details doon na hindi ko pa rin nakita sa una at pangalawang nood ko. Kaya pag inulit ko siya ngayon sa Disney Plus, baka may bago ako matutunan. Okay. MA, salamat sa music play sa TikTok. Mabuhay ka. Thank you sa gift. Okay, ano pa sabi sa TikTok? Parang naghang yung comment section natin sa TikTok. Ay, sa Facebook. Wait lang ha. I-refresh ko. Dito muna ako magbabasa sa cellphone. Mark Galario, shoutout sa'yo. Katoto fan since Condo days. Thank you pare. Kailan kaya magko-crossover ang Defenders sa MCU? Since may Daredevil na, the rest kaya malapit nang makita sa MCU? Only time will tell. Ako hindi ko rin masasabi kung kailan. Pero again, magandang point na nandiyan na si Daredevil kasi pwede na talaga kumonekta yung Defenders since nandiyan na isang member nila. Pero again, medyo may bakod kasi yung MCU ngayon pagdating sa mga Netflix Marvel eh. Yung mga Marvel Netflix series, hindi pa nila masyadong incorporate sa MCU dahil again, hindi lahat nakanood ng series na yon sa Netflix. And sa tingin ko, alam ng Marvel na ganun yung sitwasyon. Kaya hindi sila nagmamadaling i-connecta yon if ever man. Di ba? Bukod kay Daredevil, kasi si Daredevil, sikat na Marvel hero talaga yon. Parang kahit anytime na ilagay mo siya sa screen, merong makaka-recognize sa kanya. Di ba? Pero yung Defenders, ewan ko kung ano mangyayari. Okay, meron tayong star sender, si Chuchia Ku. Salamat sa 10 stars. Sa tingin mo, Katoto, magagamit pa kaya yung machine na ginamit sa paggawa ng Super Skrulls in the future? What if pwedeng magawa sa tao yun? Oh. Ano ba nangyari? Hindi ba sumabog? Sa pagkakalala ko, nasira na eh. Ayos pa ba? After ng Secret Invasion? Yung machine nila para maging Super Skrull? Ulitin ko nga, hindi ko masyadong maalala kung ano nangyari dun eh. Kasi after isalin ni Gravik tsaka ni Gaia yung mga power sa kanila, parang umalis na sila dun eh. Parang di ba pagkasapak ni Gaia kay Gravik,
Parang nawala na sila dun sa machine na yon. Pero again, hindi ko alam kung ano nangyari sa machine. Pero kung ayos pa siya, I think may chance siguro pag-eksperimentuhan sa tao. Pero iba kasi pag scroll ka Kasi una sa lahat, nakakapag-shapeshift ka na. Kumbaga, nakokopya mo na nga agad yung itsura ng gusto mong kopyahin. So may advantage pa rin as scroll yung pagkaka-infuse ng mga DNA sa kanila. Sa tao, hindi ko sure kung kakayanin ng tao Depende siguro sa tao kung kaya niyang i-absorb yung ganong karaming DNA. Kung kaya niya, pwede. Pero kung mamamatay ka dahil sa pag-infuse sa'yo ng ibang DNA ng ibang nilalang, di patay ka. Diba? Pero who knows? Malay nyo naman, mabigyan pa ng ano yan. Mabigyan pa ng another look sa mga future MCU project. Kasi again, na-introduce na siya sa Secret Invasion So ano pa bang pipigil sa kanila para gawin yun sa future, if ever. Pero again, di ko maalala ano ba nangyari dun sa machine na yun. Hindi ba nasira? Ang initial thought ko nasira Okay, pero again, only time will tell. Only time will tell, literal. Shoutout kay Chuchiaku, salamat sa 10 stars na gift. Alright. Moving on. Guys, pa-end live na rin ako in a bit Maraming salamat sa mga tumambay. I hope meron kayo natutunan. Pero sige lang, tuloy muna tayo. Daming comments sa TikTok pero iba na ulit. Kaya hindi ko na binabasa ulit. Wait lang wait lang. Hindi ba ako naglalag sa inyo? Lakas kasi ng ulan dito. Okay. Katoto, may Captain Britain ba sa MCU? As of now, wala. Katoto, kung hindi meant to be na maging Spider-Man si Miles, bakit hindi nag-aksyon ang mga taga-TVA? Una sa lahat, ang TVA ay nasa MCU. Yung Spider-Verse ay wala pa rin sa loob ng MCU or hindi siya nag-exist within the MCU, kaya ganun. Okay, wag nyo nang masyadong isipin yung TVA dahil nagkakagulo nga sa TVA ngayon Nung namatay si He Who Remains, hindi na natin alam kung ano pang plano nilang gawin. Kung same pa rin ba yung agenda nila na huhuli pa rin sila ng mga Nexus, ng mga variants, I mean. Kaya di natin alam kung anong ganap ng TVA ngayon. Tsaka una sa lahat, magkaibang franchise sila. Iba yung Sony sa MCU kaya walang TVA doon. Pero may certain parts ang Sony na pwede bagitin galing sa MCU. Pero saddle lang, hindi sobrang, hindi direkta talaga na tipong, basta rights ang usapan rights ang usapan natin doon, kaya ganun. Oy, shoutout kay Pelep Aquino na nagbigay ng 50 stars. Salamat sa gift, Pelep. Wala ka na namang message, Pelep. Ba't wala ka na namang message? Pero again, thank you sa pag-gift ng stars sa live natin. Katoto, related ba ang two mythical land ng Kunlu ng Iron Fist sa talo ng Shang-Chi? Parehas kasing Asian and parehas mystical plane. So hindi ko sure kung related sila in any shape or form, pero to be honest, hindi ko pa napapanood kasi yung Iron Fist kaya hindi ako makakasagot ng sa'yo ng maayos. Siguro kailangan kong panoorin yung Iron Fist. Pero again, kung medyo same silang ganun yung vibes, parehas silang mystical plane, maaaring may connection. Pero ano bang culture nung nasa Iron Fist? Hindi ko kasi alam Yung talo kasi, syempre, ano siya sa MCU, parang realm. So, nandun yung mga relatives ni Shang-Chi. Sa Iron Fist,
Anong pangalan sa Iron Fist? Wala akong idea eh. Hindi ko talaga napanood yun eh. Kunlu. Aralin ko nga yun para malaman ko. Pero as of now, walang connection yung Iron Fist sa MCU. Kaya who knows kung connected sila or what. Maaari naman kasing pareho lang sila pero wala silang connection, di ba? Marvel ba yung Iron Fist? Pagkakaalala ko, oo eh. Pero hindi talaga siya part ng MCU. Napanood na ata kita noon sa Wish Ko Lang Idol. Ikaw ba yon? Yung kay Sir Bitoy? Yes sir. Ako po yun. Nakailang oras na ba ako? Okay na siguro guys. Medyo malakas yung ulan eh. Hindi ko makontrol yung yung boses ko tsaka yung internet napuputol. Pero yon, sana may natutunan kayo sa live natin. Maraming salamat sa pagdaan. I hope nag-enjoy kayo. Sana nasagot ko yung mga questions nyo. Sa TikTok, maraming salamat sa mga nag-gift. Si Lay, si MA, si Sai, si J. Ross, si Jay. Salamat sa mga gift nyo sa TikTok. Sa Facebook naman, shoutout kay Pelep, kay Ichuchia, kay Brother, hindi ko mabasa. Si Joel, tsaka kay... Sino pa ba? Yun lang pala, sila lang pala. So yun, end live muna tayo mga katoto. Sana nag-enjoy kayo. Panoorin nyo yung mga latest nating upload na in-upload natin ng mga nakaraang araw. Baka hindi nyo pa napapanood. Pakishare na din ng mabilis na mabilis. Baka naman. Sa mga nasa TikTok, please follow our Facebook page. The Obey Show lang, hanapin nyo. Sa mga nasa Facebook naman, sana makapag-follow kayo sa TikTok. Hanapin nyo lang The Obey Show din. Baka naman, palitan kayo ng mga nasa TikTok. Follow nyo lahat ng social media account natin para updated kayo at alam nyo ang happenings. Okay? So that's it. Maraming salamat sa mga tumambay sa live. Hope to see you sa mga susunod pang live natin at sa next contents. Alright? So yun, maraming salamat guys. Good night everyone. Let's go. Bye guys.